kanyang sagutin. Handa na tayo. Amen. Ito na ang katanungan. Taas ang kamay ng kailangan sa buhay. Ayaw mo ko yun. Well, everybody wants to be happy. Everybody wants to be happy. But most people seek it in a wrong way and in a wrong ways. They assume that to be happy, it should come through good circumstances, so they set it out to improve it. Ibig sabihin, pagka maganda ang mga pangyayari sa buhay mo, ikaw ay masaya. Amen. Pero pag hindi maganda ang sirkumstansya ng buhay mo, o hindi maganda ang pangyayari sa buhay mo, hindi ka masaya. O, kasi, pagka ikaw ay single, at hindi ka masaya, hahanapin mo mag-asawa. Pagka nakapag-asawa ka, at na-discover mo na hindi ka masaya, magsisisi. Gagawa ka ng paraan para kayo ay maging masaya. Ibig sabihin, siguro para kayo maging masaya, kinakailangan ka ng anak. Ngayon, nagkaroon kayo anak, naging masaya sila, naging masaya kayo, pero nung lumaki yung anak niyo, hindi na kayo naging masaya dahil naging suwahin ng iyo. Sabihin, mayroon mga pangyayari sa buhay natin na gusto natin maging masaya tayo. Pagka hindi ka masaya rito sa church, alis ka rito sa church, nahahanap ka na ibang church. At pagka hindi ka na naging masaya sa ibang church na yun, hahanap ka na naman ng panibagong church para na noon, maging masaya ka. Di ba? Hindi nga. Ngayon, sinasabi mo na para kayo maging masaya, kinakailangan kayo maging mayaman. Kaya kinakailangan marami akong pera. Di ba? Ngayon, karoon ka ng marami pera, hindi ka rin masaya. Kasi marami mga mayayaman nagpapakamatay dahil hindi sila masaya. Di ba? Kaya ang nangyayari, wala lang masyadong maging mayaman. In moderation na lang. Yung pagkapunta ka ng supermarket, lahat ng gusto mo, pwede mong bilhin. Pagkatapos, pagka nabili mo na, hindi ka na po masaya. Alam nyo, dito sa ating teksto, in our text, we find Paul in circumstances in which we could not fault him to be unhappy. Hindi natin siya masisisi kung bakit hindi siya maging masaya. Sino nga ba si Paul? Sino nga ba si Paul? Think of who Paul was. Tingnan natin kung sino si Pablo. Si Pablo ay God's chief apostle to the Gentiles. Hinirang siya ng Diyos para siya ay maging alagad para sa mga Hentil o mga hindi Hudyo. Upang ipangaral ang mabuting balita para sa mga hindi mga Hudyo, hindi para sa mga Hentil. At si Pablo, he was well educated, experienced, and influential. Mataas ang kanyang pinag-aralan. In fact, sinasabi niya na well advanced siya sa kanyang klase sa Judaism, sa klase ni Gamaliel. At sinasabi niya na siya ay very experienced when it comes to law and influential, sapagkat nakumbinsi niya na
na gumawa ng sulat gumawa siya ng sulat galing sa chief priest para i-persecute ang mga Kristiyano. Kaya very influential si Pablo. Hindi lamang yun, he had founded churches all over the Roman Empire. Marami siya na itatag ng mga iglesia sa Roman Empire. Sa kanyang 3 missionary trips, ay marami siyang naitatag ng mga iglesia. At hindi lamang yun, mga kapatid, he has been used of God to pen much of our New Testament. Sa ating New Testament, karamihan ng mga nandyan, mga sulat at aklat, ay si Pablo ang may sulat dito. Kaya, nagamit-gamit si Pablo sa gawain nito. And hindi naman yun, he had endured much persecution and hardship in his labors for the Lord. Siya ay nagtiis ng maraming persecution at mga persecution at kahirapan dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. And by now, nung sinulat niya itong Philippians, ay siguro nasa mga 60 years old si Pablo noon. Senior citizen na siya. Well, dapat sana retired na siya. $2 na lang sana ang kanyang pamasahe. At dapat sana ay retired na siya, pabanjing-banjing na lang siya, at ini-enjoy na lang niya ang kanyang life. Dahil sa siya ay well advanced in years na. Pero, ano ang kalagayan ni Pablo? Ano ang kalagayan niya matapos na siya ay naging senior citizen? Ano nangyari sa kanya? Where is Paul was? Nasa na si Pablo? Noon, nasa na si Pablo? Nung sinulat niya ang Philippians, nasan siya? He was in prison in Rome, awaiting a trial that would result in his execution. Dapat sana nag-i-enjoy na lamang siya ng kanyang buhay, pero siya ay nasa bilangguan. At hindi lamang nasa bilangguan, naghihintay siya na siya ay malitis at mahatulan ng kamatayan. Di ba? At hindi lamang yun, he was not in a strict confinement, hindi naman siya nasa strict confinement, hindi naman siya nandun sa isang dungeon o isang kulungan na talagang madilim na kulungan. Pero nung mga bandang huli ng kanyang buhay ay nilagay na siya doon sa madilim na kulungan kung saan nandun na. Kasi pagka napunta ka doon sa madilim na kulungan, ito yung inukit sa bato na kulungan. Tapos meron bukas nandun sa ibabaw nun at doon kayo hulog. Hindi ka bibigyan ng tubig. Ang iinumin mo lang na tubig doon ay yung ihi mo lang. At doon ka na rin dudumi. Walang CR. Hindi ka makakapaligo. Hindi ka makakapagbihis. Lahat ng kahirapan ay dadanasin mo. Lahat ng kahirapan ay dadanasin mo. At hindi lamang yun. He was in his own rented quarters and his friends were allowed. Nung una-una nakabilanggo siya, naka-house arrest siya, ay meron siya inupahang quarters doon. Mababasa natin doon sa Acts chapter 24 yan, na saan siya ay nabibisita ng mga mananampalataya. Malaya kasi noon. Pero nung bandang huli, ay ito nangyari. But he was chained to a Roman guard 24/7. Siya ay nakabilanggo, naka-house arrest siya, pero siya ay nakatalikala at binabantayan siya ng isang gwardyang Romano.
Binugwardiyan siya ng gwardiya ng gumano. Ngayon, ang tanong niya, at bago yung tanong, he was already spent 2 years being confined in Caesarea without any crime in his part. Siya ay dinilanggo na walang binibintang sa kanyang kasalanan, kundi siya ay nangara lamang ng mabuting balita ng Ebanghelyo. He has suffered a shipwreck and near death on his trip to Rome. At bago siya makarating doon sa Rome, ay na-shipwreck sila doon sa Malta at halos mamatay sila doon sa kanilang paglalayag na yun. Hanggang sa doon na huli, nakarating din sa Rome. Ngayon, ang tanong, based on these circumstances, ang tanong doon, does Paul have any reason to be happy? Kung kaya kay Pablo, magiging masaya kaya kayo? Ha? Hindi. Kung ngayon nasa kalagayan ni Pablo, na-shipwreck ka sa iyong paglilingkod, pagkatapos nakabilanggo ka na wala kang mga kasalanan, ibig sabihin, halos lahat ng hardship at dinanas mo, babasahin mo doon sa 2 Corinthians chapter 11, makikita mo doon kung paano siya nagtiis ng hirap sa kanyang paglilingkod. Hinagupit siya ng 39 times, binugbog siya, at kinaladkad sa kalsada. Inapis siya, pinagbintangan siya, at kung ano-ano mga masasamang pangyayari ang ginawa sa kanya. And ang tanong doon, dapat na siyang magsaya. Dapat ba siya magsaya? Paul's circumstances were enough to make any man unhappy. Lahat ng mga pangyayari sa kanyang buhay, ito ay sapat na upang ang sino ng tao ay hindi makaranas ng kagalakan o kaginawaan o kasiyahan. Sapagkat hindi maganda ang sirkumstansya ito. Pero ano sinabi niya? Ano sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18? Sabi niya, what then? Notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and I therein do rejoice, yea, and will rejoice. Diba? Sa kabila ng lahat ng iyon, natutuwa siya dahil pinipreach yung Diyos. Dahil sa kanyang paghihirap, napipreach ang kanya, napoproclaim, ay mapahayag ang mabuting balita. Ngayon, ating pag-aralan, circumstances in the life of Paul. Ito yung mga pangyayari sa buhay ni Pablo. Alam niyo, nung sinulat ni Pablo itong Philippians ito ay parang sagot niya ito doon sa mga taga-Pilipos na nag-aalala sa kanya. Sapagkat ganito ang nangyari. The Philippians concerned of Paul. The Philippians were rightly concerned about Paul's situation. Gusto nilang malaman kung ano ang sitwasyon ni Pablo. Gusto nilang malaman kung ano ang kalagayan ni Pablo. Kaya pinadala niya, and they sent Epaphroditus to find out how Paul was doing. Pinadala ng mga taga-Philippians si Epaphroditus para alamin kung ano ang kalagayan ni Pablo. At kalakit noon yung love gift na ipinadala ng mga Philippian church para kay Pablo. Upang malaman nila kung ano talaga ang kalagayan ni Pablo. Was he suffering terribly in prison? Siya ba ay talagang nagdadanas,
nagdaranas ng kahirapan doon sa loob ng bilangguan, would he be acquitted and set free? Kung siya ba ay mapapalaya at walang sala at ma-acquit sa kanyang mga kaso. Gusto nila malaman, ito yung concern ng Philippian Church. Pero hindi yun ang concern ni Pablo. Hindi concern ni Pablo ang kanyang sarili. Kundi, Paul never said, hindi niya sinabi ang ganitong bagay sapagkat ganito si Pablo, why is this happening to me? Kadalasan ganyan ang tanong natin sa ating sarili. Bakit nangyayari sa akin ito? Pero si Pablo never siyang nagsalita ng ganyan na why is this happening to me? Sa atin, minute lang kung magre-reklamo na kagad tayo, mainit ang panahon. Bakit kaya ganito? Umulan. Bakit kaya ganito umulan? Why is this happening? Pagkatapos, hindi sinabi ito ni Pablo na I've served God faithfully all these years. Hindi niya sinabi na ako'y naglingkod ng matagal sa Diyos. Higit na matagal kaysa sa inyo. Hindi niya sinabi yan. At hindi niya sinabi, I've always sought to do His will. I always sought to do His will. At hindi niya sinabi, why is this? Because si Pablo kailanman, he never complained. He never complained. Hindi siya reklamo. Tayo, reklamo dito, reklamo doon. Nasimanguta ka lang ng katabi mo, nagreklamo ka na. Hindi ka na binagi ng nakatabi mo, nagreklamo ka na. Lilipat ka na sa ibang klase. Hindi ganyan ang isang buhay na binago ni Kristo. Ang dapat na naging buhay ng bawat Kristiyano ay buhay na isang kontentong tao, na katulad ni Pablo. He never complained. At kailangan matutunan ng bawat Kristiyano yan na hindi ka dapat nagre-reklamo na nasa maliit na bagay lamang. Lakihan mo na para kayo makapagreklamo. Lakihan mo na ang problema mo para makapagreklamo ka. Pero yung maliliit na problema lamang, huwag ka na magre-reklamo kasi wala kang karapatang magreklamo. Kasi ikaw ay isang Kristiyano. Amen. Paul was not complaining to God, and he shrugs off the criticism of these jealous preachers because he changed his circumstances to the advancement of the gospel. Kasi nung nandun si Pablo sa Roma, dumating sila roon. May maraming mga naiingit sa kanya. At pinipintasan at pinipersecute siya ng kapwa niya, mga Kristiyano. Tingnan ninyo, si Pablo nasa bilangguan, kami wala dito sa bilangguan. Pero pare-parehas lang kami nag-preach ng gospel. Sabi nga, inibig-balikat lang ni Pablo yung mga kritisism niya sa kanya. Dahil naiingit lang sa kanya. Inibig-balikat lamang niya. At hindi niya pinansin yun. Kasi because he changed yung kanyang pangyayari to the advancement of the gospel. At tingnan niyo, sinabi niya no sa Philippians chapter 1 verse 20-21. Sinabi niya doon na, for to me to live is Christ and to die is gain. Hindi mahalaga sa akin
ang buhay, ang mahalaga sa akin ay si Kristo. At kung ako man ay mamamatay, ito ay isang pakinabang. Paul didn't even have a concern for whether he lived or died. Eh, dapat maging concern din natin yan. Di ba? Na sa mabuhay, sa mamatay, tayo ay kay Kristo. Amen. If He got acquitted and lived, that would mean more useful service for Christ. Siya man ay mabuhay, ma-acquit, ibig sabihin nun, ay maraming pagkakataon na siya ay mabubuhay na nanlilingkod sa Panginoon. Ngayon, maraming masasabi ang ganito. Maybe, you will say, hindi ba ako katulad ni Pablo? I'm not called to be an evangelist. Hindi ba ako tinawag na isang mangaral o preacher o missionary. Eh, simpleng tao lamang ako. So, napugitan ng isang buwan na vaccine. Hindi na-exercise yun. Saan na tayo? Bakasyon. Kaya nga, marahil masasabi mo na hindi naman patulad ni Pablo na I wasn't called to be an evangelist or a preacher or missionary. Hindi naman ako tinawag para ganun. Di ba? Ako yung isang simpleng miyembro lang ng church na ito. Taga-upo lang ako dyan. Taga-bench warmer lang ako. And I try to earn a decent living and raise my family. Ganun lang ako. And I'm not called to proclaim Christ as Paul was. Hindi mo ako tinawag na katulad ni Pablo. Pero ito masasabi ko sa inyo. Whether you are a construction worker, a business executive, a housewife, a student, or whatever you do, your objective should be to preach Christ and the gospel. Yan ang objective natin. Kaya dapat masabi natin sa ating sarili, yung sinabi ni Pablo na, for me to live is Christ and to die is gain. Dahil ang ating buhay ay nakasalig lamang sa ating Panginoon Yesu Cristo. Hindi sa katabi mo. Dahil nakatabi mo, kapwa mo rin yan. Mamamatay din yan. Nakatulad ko, mamamatay din. Kaya kung tayo nakasalig doon sa buhay na walang hanggan, nabubuhay na walang hanggan, kundi ang ating Panginoon Yesu Cristo. Amen. Kaya nga ba, ito yung mga sirkumtansya sa buhay ni Pablo na dapat na maging buwaran natin na kahit kung dumanas sa maraming hirap, ay nandun pa rin na hindi rejoice with the Lord. Kaya nga ba sa Philippians, sabi niya, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Kasi natutuwa siya, nagagalak siya sa pagiging Kristiyano. Ikaw ba nagagalak ka at ikaw isang Kristiyano? Amen. Dapat tayo nagagalak dahil tayo tinubos ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil tayo ay
dahil tayo hindi karapat-dapat, minarapat tayo. Kaya sa unang sirkumpansya ng buhay natin, tayo dapat magalak sapagkat ang kagalakan natin ay nagmumula lamang sa Diyos, hindi sa tao, hindi sa pangyayari. Amen. Amen. Kaya naman, ano pag-aralan, circumstances, the gospel to Paul's life. Yung sirkumpansya ng mabuti balita sa buhay ni Pablo. Una, tingnan niyo ito. Ito yung prinsipyo ni Pablo at dapat maging prinsipyo natin ng bawat mga Kristiyano. Ang sabi niya, I do all this for the sake of the gospel. Ginagawa ko ang lahat na ito alang-alang sa mabuting balita. Wala nang iba. Wala nang iba. Bakit? That I may share in its blessings. Kasi kung gawin mo ito na alang-alang sa mabuting balita, ikaw ay makakatanggap ng maraming pagpapala na nanggagaling sa Diyos. That I may share in its blessings. Yan, plural yan. Hindi naman singular. Hindi plural. Kaya una-una, the gospel as first. Ang ebanghelyo ay pangunahin. It requires understanding and believing the power of the gospel. The power of the gospel. Kasi maraming tao nagsasalita, naniniwala raw sila sa gospel ng ating Panginoon Kristo. Ano ba ang gospel? Ang maraming tao nagsasabi ng ganito, subalit hindi naman ganito. The gospel is not this way. The gospel is not, if you're having some problems in your life, invite Jesus into your heart and He will help you work out your problems. Not true. Not true. Hindi yun ang gospel. Hindi yun, it is not the gospel. Yung i-invite, kung ikaw may problema, malaking problema ko sa aking buhay. Anong problema mo? Yung asawa ko, nangapit bahay. Anong problema mo doon? Gusto ko bumalik siya. Problema yan, kahit saan pabalik. Ngayon, kahit hindi mo na pinabalik, wala nang problema. Okay. Malaking problema. May malaki kang problema. Ang gagawin mo raw, invite mo si Jesus sa buhay mo. I invite you, Jesus, into my life. Ano yung i-invite mo kay Jesus into your life? Ano yung i-invite mo kay Jesus into your life? Do you just say that, I inviting you, Jesus, into my life para lang yung problema ko ay masolve. Okay, pagka nasolve ang problema mo, ano mangyayari? Wala na. Wala na. Tapos na si Jesus. Tapos na ang gawain ng Jesus, kaya okay ka na sa akin. That is not the gospel. And the gospel is not this, nor the gospel is, if you like a happier life, try Jesus. Kung gusto mong maligayang buhay, you try Jesus. Subukan mo si Jesus sa iyong buhay para ikaw ay lumigaya. Diba? Sabi nga po, si Jesus sa lahat sa buhay kung kaya may masaya. Kaya, kanta lang yun. Pero, ang tanong, so, what is the gospel? So, what is the gospel?
Ang sabi doon sa Romans chapter 1 verse 16 ay ganito, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Ang pinag-uusapan pala rito ay salvation, hindi yung problema. Ang pinag-uusapan dito ay ikaw ay mananampalataya sa mananampalataya ka doon sa gospel at magkakaroon ka ng salvation, magkakaroon ka ng kaligtasan to everyone who believes. Kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Hindi problema ang sinusolve dito, kundi ang kaligtasan ang pinag-uusapan dito. Ngayon, ano ang gospel? Ang gospel ang sinasabi, now I will remind you. Ipinaalala ko sa inyo mga kapatid of the gospel. Pinaalala ko sa inyo mga kapatid ang mabuting balita. The gospel I preach unto you, nangaral ko sa inyo na which you receive, inyong tinanggap, and which you stand at inyong tinitindigan, and by which you are being what? Saved. Sa pamamagitan ng gospel, ikaw ay naliligtas. If you hold fast to the word I preach to you, unless you believe in me. Kung ito ay naiintindihan mo, kung ito ay hindi mo naiintindihan, ito ay walang kabuluhan sa iyo. Kaya kailangan magkaroon ka ng understanding dito sa gospel. For I delivered to you as of first important, ibinibigay ko sa inyo ang pinakamahalaga sa lahat. Ibinibigay ko sa inyo yung pinakamahalaga sa lahat na tinanggap ko rin sa aking buhay. Ito dinupromote ni Pablo. Dinupromote ito ni Pablo. Ibang kumbaga sa isang salesman, dinupromote mo isang produkto. Kung ikaw ay walang buhok at nagpo-promote ka ng shampoo, sino maniniwala sa iyo? Ngayon, kailangan malabo ang iyong buhok. Para na nun, ka nag-promote ka ng shampoo, magpaniniwalaan ka. Yung katulad ng produkto na papaputi ng balat, hindi ka naman maputi. Paano naman yan mabibili? Kinakailangan napatunayan mo sa iyong sarili na gano'n. Si Pablo, ipinopromote niya itong mabuting balita sapagkat alam niya yung kapangyarihan nito na nagligtas sa kanya. Kaya sinasabi niya, what I also received, yung tinanggap ninyo ay tinanggap ko rin. Hindi yung tinanggap ninyo, ako hindi ko tinanggap. Hindi po pwede yun. Kung ano yung tinanggap ninyo, yung di na tinanggap ko. Kung ano yung tinanggap ninyo, yung di na tinanggap ko. Kung kaya po ano man yung tinanggap ko, nagkakaisa tayo dito. Ano yun? That Christ died for our sins in accordance with the Scripture. Ito yung mabuting balita. Ito yung napakagandang balita na si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan ayon sa kasulatan. And on the third day, and he was buried and was raised on the third day. On the third day, in accordance with the Scriptures, and that he appeared to Cephas and 12. Ibig sabihin nun, si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan at noong ikatong araw siya ay nabuhay na magmuli. Ang tanong, bakit kailangan siya mabuhay na magmuli? Bakit kailangan siya mabuhay na magmuli? And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Si Jesus ay nabuhay upang ang inyong pananampalataya ay hindi, upang ang inyong pananampalataya ay maging tunay at upang ang inyong mga kasalanan ay mapapatawad. Sa madaling sabi,
He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Babawan natin ang salin. God gave Jesus to die for our sins, and He raised Him to life so that we would be made acceptable to God. Amen. Kung yan ang tinanggap mo, yan din ang tinanggap ko. At nagkakaisa tayo rito, at yan ang pinagkakaisahan natin. Yung mabuting balita. Bakit kinakailangan mamatay si Kristo para sa ating kasalanan? Bakit nga ba dapat mamatay si Kristo para sa ating kasalanan? Dahil sa for all have sinned and come short of the glory of God. Kinakailangan mamatay siya para sa ating kasalanan dahil tayo ay makasalanan. Kinakailangan bayaran ang ating kasalanan sapagkat pagka hindi binayaran, pagka hindi nabayaran ng kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? For the wages of sin is death. Kinakailangan bayaran ng kasalanan. Sapagkat pagka hindi binayaran ng kasalanan, kamatayan ang kabayaran nito. Eternal separation from God. Eternal separation from God. At ito sinasabi, but the gift of God, ito pala ay regalo, is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ito ay regalo. Hindi dahil sa ikaw ay nag-aral, hindi dahil sa ikaw ay maganda, hindi dahil sa ikaw ay pogi, hindi dahil sa maganda ka magdala ng damit, o ikaw ay well-educated, o ikaw man ay anak payaman, o ikaw ay malakas magbigay dito sa church. Hindi dahil doon, kundi for by grace you are saved through faith, and that not yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kaya nga ba, wala tayong dapat ipagmalaki. Wala kang dapat ipagmalaki. Wala tayong dapat ipagmalaki. Sapagkat wala tayong kinalaman sa kaligtasan na ito, maliban sa ito ay tinanggap natin galing sa Diyos. Amen. That is the gospel. Sabihin, kung naniniwala ka diyan, purihin ang Panginoon. You have eternal life together with Jesus. Amen. And the gospel as first requires proclaiming the gospel through your walk and words in every circumstance. Ibig sabihin, nung nalaman mo ang gospel, kinakailangan ma-proclaim ito. Sapagkat napakagandang balita ito na hindi mo pwedeng kimpinin lamang. At itong magandang balita na ito dapat malaman ng maraming tao sapagkat ito ay napakagandang balita. Di ba? Di ba? Amen. Para matulog na rin. Kaya ba, Paul's proclamation of Christ through his attitude and words in this difficult situation not only resulted in the witness of these lost soldiers, but it also encouraged many of the Roman Christians. Sapagkat nung unang nabilanggo si Pablo, ay maraming mga Kristiyano ang nanalo sa Roma ang nangatakot. Subalit, noong nangyari na maraming mga sundalo na naka-assign kay Pablo ang naging Kristiyano dahil sa pangalan ni Pablo, dahil sa kanyang magandang attitude, ay maraming mga Kristiyano ang nahamon upang mangyari nga na sila ay ma-encourage na
mag-witness para sa Panginoon. Kasi nga, ito si Pablo, he never complained. Hindi niya pinintasan ang sistema ng Roman government. Hindi niya pinintasan ang Roman government. Hindi niya na-criticize ang Roman government. Hindi niya pinacebook ang Roman government. Wala siyang, sa atin, sa panahon natin ito, yung mga politicians, kinikriticize yan. Pero si Pablo, he never criticized. Kahit na siya pinahirapan na maraming beses, he never criticized the system. At anong sabi niya? Honor the king. Respect the government. Pay your taxes. Yun ang sinasabi niya. Ibig sabihin nun, ano ang silbi ng isang sundalo kung hindi niya gagamitin ang kanyang sandata sa pagpapairal ng batas. Kailangan mapairal yung batas. At hindi niya kinikriticize niya. He never criticized. At doon sa kanyang pagkabilanggo, many heard him dictate letters to the churches. They heard him talk about God and how God wants us to live. And they heard him pray specific, heartfelt, personal prayer to a God who is very alive. He asked about sa kanyang pag-usap sa mga Roman soldiers, sa mga Roman soldiers na nakatitil sa kanya, abay puro mga halang kaluluwa nito. At hindi nila pababayaan na sila ay matakasan ng kanilang bilanggo. Pero sa kabila ng kanilang pagiging mahigpit kay Pablo, ay naging maluwag sila kay Pablo dahil sa magandang attitude ni Pablo sa kanila. Alam niyo kasi, ang Kristiyano ay dapat kinakakitaan ng magandang attitude. Amen? Amen. Kinakailangan yan, magandang attitude. And previously, they had lacked the courage to bear witness to Christ for fear of being laughed at or persecuted. But when they saw the power of the gospel for salvation to these soldiers, and even to those in Caesar's household, they took courage and began to talk fearlessly to others about God's word. Kasi nga, nakita nila yung magandang attitude. Kinakailangan kasi sa atin makita yung magandang attitude upang magkaroon tayo hindi lamang sa ating pagsasalita, kundi sa ating mga kilos, sa ating mga gawa, nakikita yung ating attitude. Amen? Amen. Our walk, especially our attitude, always had an effect, not only on the lost, but also on the Lord's people. Kasi nga, nag-usapan dito yung attitude. Bakit? Sapagkat ang isang mananampalataya ay isang bagong nilalang. Although marami tayong pinagmulan. Sabi nga sa awit, iba't ibang wika, iba't ibang mukha, iba't ibang pinagmulan ng pinagpupulod ng Diyos. Iisa ang isip, iisa ang puso. Yun nga, ibig sabihin, magkakaiba tayo dito. Pero
Nagkakaisa tayo rito na tayo ay binago ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa ating Panginoon Kristo. Tayo ay naging mananampalataya, tayo ay naging citizen of heaven, tayo ay naging Kristiyano. Kasi sinasabi ito sa 2 Corinthians chapter 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Ikaw ay binago na ng ating Panginoon. Tayo ay binago. Dati, ikaw ay sugaron, ngayon hindi ka sugaron. Dati ikaw ay mantaraya, hindi ka ngayon mantaraya. Dati ikaw ay chismosa, ngayon hindi ka chismosa. Dati magagalitin ka, ngayon hindi ka na magagalitin. Dati suplata ka, ngayon hindi ka na suplata. Dati hindi ka namamansin, ngayon namamansin ka na. Dati noon, alam niyo, nung hindi pa ako mananampalataya, hindi niyo ako makikita tumutululuha ako. Pero nung naging mananampalataya ako, mababaw ang naging luha ko sa mga sitwasyon, emosyon. Gano'n eh. Kakaroon ng mababang loob ang isang Christian. Nagiging mababa ang kanyang loob. Dati hindi ka mapagpatawad, ngayon nagpapatawad ka na. Amen. Amen. Sapagkat ikaw ay binago na ng ating Panginoon. Amen. Amen. Ngayon, sa aking pagtatapos, maybe you're in a situation, you have in a difficult marriage. Marami siguro sa atin na difficult marriage. Maybe you're struggling with your co-worker. Siguro may mga kasama sa bahay na nag-struggle ka o mayroon kang family problem kaya o kaya nababor ka na sa iyong trabaho, hindi ka na nata-challenge sa iyong trabaho, tutupi na nantuntut sa iyong cellphone na ang ginagawa. Or wala kang trabaho, naghahanap ka ng trabaho, or any personal problem over which you have no control. Kung naman yan? What should you do? Anong gagawin mo? Make every situation an opportunity for winning success. Katulad ni Pablo, lahat ng sitwasyon sa kanyang buhay, ginagawa niyang opportunity para i-proclaim ang gospel. How? Just like Paul, he never complained. Never ka mag-complain. Huwag ka na magpo-complain. Instead, he rejoiced. He never complained. Instead, he rejoiced that the gospel is being proclaimed in whatever circumstances. Sabihin mga kapatid, sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano, katulad ni Pablo, we do all things for the sake of the gospel. Kung ano man yung nangyayari sa ating buhay, nangyayari din yan sa ibang mga tao. Pero huwag yan maging dahilan para ikaw ay sumuko na ikaw ay isang mananampalataya sa Amen. Instead, rejoice in the Lord always. And again, I say